Hello? Hello po, good morning. Good morning. Yes po. Sorry. Ang lapot nun ah. Sorry po. Anong pangalan? Zel po. Zel. Zel, like Z-E-L, tama? Yes po. Ayan. Sa ibang bansa yung say nila Z ang base, no? Hindi po. Z-E-L. Kaya nga, yung Z na letters, sa ibang bansa ang base nila ay Z. Yes po. Ilan taon na si Zel? 34 po. 34. Are you calling from what part of the world? Muntinlupa. State, sir. Muntinlupa. Ayan. Alabang, no? Yes po. Nakapunta ka na ba sa Ultra Mega dyan? Hindi pa po. Anong klaseng usap? Anak talang punta ka doon. Mura doon mamili. Diyan Ano po kasi, hindi po kasi, Ano po? hindi po kasi ako palalabas. Talaga. O, dali namin sa'yo yung shop para kaya naman sa'yo. Ayan. Si Zel ay 34 from Muntinlupa. No, ma'am, no? Yes po. Anong ginagawa sa buhay ni Zel? Sa ngayon po, sa bahay lang. Bakit? Kaalis ko lang po kasi doon sa previous job ko. Anong And work yun? wait. Saan po? Nagkukumon po ako dati. Teacher ka doon? Yes po. Uy, di ba mathematics yan? Yes po, sa math po. Hindi magaling ka sa math, ma'am. Hindi po. Lower lang naman po. Mga lower student. Pero kilala ang di ba, ang common sa sa mga bright sa mathematics na parang ganun. Yung foundation Yes, of po. mathematics, di ba? Yes po. Tsaka sa reading. Reading din, oo, di ba? Di ba yung Oo, galing, no? Tinuturo niyo ba yung kilala niyo si Pythagoras doon, ganun? May sariling method po kasi si Common. So, sa Japan yung ni Common. Paano may sariling method, ma'am? Ako yung mag-inquire ako para sa anak ko. Anong sabihin ko? Ano ba kakaiba niyan? Anong? Ano po kasi yun? Siyempre po, ididikti muna yung bata kung saang level siya dapat mag-start. Ang galing. So, kumbaga Kasi parang personalized yung approach, parang ganon. Yes po. Kasi kahit po, for example, yung bata is nasa high school na, pero yung level of knowledge niya is nasa mas mababa pa. So, doon po siya magsisimula. Or mas lower pa. Kung saan yung pinakamadali. Kung saan siya mas madadalian. So, kahit ilang taon pala pwede magkumon. Yes po. As long as early as 2 years old po, pwede na. Pag may edad na, bawa ko, 26, pwede pa ako magkumon? Parang pwede pa rin naman po. Depende po usually po may mga, I think sa reading, yung gusto nilang i-enhance yung, yung, yung grammar and yung, yung Mathematics ang tinatanong ko sa'yo, reading. Mukha bang, may duda ka bang nakakabasa ko na maayos? Hindi ko kasi yung sa age nyo po, I think sa reading may mga nag-enroll pa ng ganong age. Hindi nga yun ang problema ko eh. Marunong ako magbasa eh. Ang problema ko yung mathematics nga. Hindi, po. Maliliit kasi yung usual elementary to senior high. So hindi ako pwede nga. Sabihin mo yung totoo. Hindi. Okay. Yun, sabihin mo yung totoo. Hindi yung inaalok mo ko ng reading, nakakabasan man ako. Masakit ka magsalita, ha? Ay, nako. So hindi pang age ko 'yun. No? Parang ako, TOEFL ako, parang ganun.
Yes po. Ayun. Anyways, mahal din yun no? TOEFL. Per ano po kasi sila per subject and Balak ko dun mag-TOEFL. Parang magkano na ba ngayon doon? 21K, di ba? hindi po. Hayaan mo na nga, may asawa ka na ba, Zel? Partner po. Live-in Live-in. part. May anak na kayo. Wala po. Wala. Gano'ng katagal na kayo magka-live-in? 6 years. Magsa-7 na ngayong June. Advance. Aabot ba tayo o aabot? Sa tingin ko, wala po ako dito kung sa tingin ko aabot pa ng 7 years. Nangyari? Kwento ko po mula sa simula. Go ahead. Well, actually, hindi po siya yung first, yung unang partner ko. Actually, I am married po. Naghiwalay kami nung dati kong asawa. And after mga tatlong taon, actually hindi ko siya yung bagong kilala kasi kaklase siya ng sister ko. Parang schoolmate namin dati. Yung partner ko napangasawa mo, may anak kayo noon? Wala po. Wala. Kasi parang hindi kaya ng ano po, ako po ata yung may diferensya or something. Gaano katagal ang pagitan between yung sila ba magkasunod? Yes po, sila lang. Gaano katagal yung pagitan after nung naghiwalay kayo na pangasawa bago siya? 4 years po ata or 3. Matagal din. Okay, Almost sige. 4 years. Yes. Sige, okay. Ano problema nyo ngayon ito? So siya po kasi yung during po kasi nung hiwalayan namin ng husband ko. Parang siya yung naging friend ko na parang nag-encourage sa akin na kasi syempre parang na-trauma ako doon sa nangyari sa marriage life ko. Okay. And na-fall. Kasi nga ideal, mabait. Okay. Naging kami po around 2019 po naging kami. And syempre may nangyayari. Ganun. Okay naman. Yung po. yung nangyari, okay naman. Okay naman. Okay naman. Hindi ba? So, around 2019, nag-decide kaming, hindi pa, sorry po, hindi pa pala 20, kasi nagbalik po ako sa pag-aaral nung naghiwalay kami ng husband ko. Okay. During my, my UGT here in Manila, parang doon kami nag-start magkita nung partner ko ngayon. And after ng graduation namin, doon kami nag-decide. Kasi bumalik po ako dito. Actually, hindi po ako talaga dito sa Muntinlupa na dito lumaki. May probinsya po kasi ako. Ano province mo? Pwede ko po hindi sabihin. Basta doon po ako sa mga Bisaya. Okay, sige lang, go ahead. So dahil nga po doon sa sa kanya, sumama ako dito sa Maynila, sa Muntinlupa, dito saan. And nagtrabaho ako dito. Pasensya na po, mahaba. Dito na po ako nagtrabaho. And okay naman po. Wala naman pong problema sa unang mga taon. Then, nung last 2023 po, nag-decide akong bumalik ng province kasi to pursue po sana yung nag-enroll po ako ng additional units for teaching.
Okay. para po makapag-board exam. So, ilang months din yun. Umabot po ako ng taon doon. Mhm. So, ang nangyari po, padalaw-dalaw na lang ako dito sa tinitirhan namin. Okay. And ang nangyari po, May question, um, ma'am. Why did you have to go to school sa province? ano po kasi, hindi ko po alam sa ano, pero sa mindset ko po kasi mas mura po kasing mag-aral doon. Okay. And Gets. doon, ewan ko, para sa akin po, mas mura po kasing mag-aral doon. And doon din po ako nag-aral sa dati ko ding pinapasukan. Okay. Kumbaga alumnus ka na kasi And doon, parang gano'n. yes po, yes Mm. po. Parang, kasi during the time nagtatrabaho ako, so nagbigay sila ng special privilege na hintayin ako during, na hindi pumasok agad during nung starting ng class, since may Okay. mga inaayos pa ako sa trabaho. Okay. And yun nga po, sabi ko, kasi isang semester po yun, so 6 months, and na-extend pa po kasi nga nag-board ako. And itong December po, 2024, Okay. lumabas po yung result. Wala po akong napansin sa kanya na kakaiba. Kahit po long distance kami, kasi everyday naman po, andun yung communication, parating naka-video call, hindi matutulog nang hindi nag-uusap. Okay. And ano kasi, parang siya yung, kumbaga sana, siya yung bumuo sa akin ulit after nung nangyaring trauma. So, Okay. tiwalang-tiwala po talaga ako. And, di ba po, after, sa awa ng Diyos, nakalusot, na-schedule, supposedly doon ako sa probinsya mag-oath for mag-oath taking. Sabi Sa ko, puntong yan, gano'ng katagal na kay LDR? mahigit po 1 taon. Okay. Pero ano po, pumunta po ako dito, no. May isang beses pa po akong pumunta dito. Hindi ko lang po ma-pinpoint kung anong buwan. Before pa po yun. Bali, after po ng 6 months, pumunta ako dito para mag-stay ng mahigit 1 buwan. Din umuwi po ako para mag-prepare naman ng sa board exam. Okay. Sa probinsya din. And yun na po, sa awa ng Diyos nakapasa. And sa taking, parang doon ko po parang unti-unting napapansin sa kanya na parang hindi naman po siya may nagbago. Yung kutob lang po. Kasi sabi ko sa kanya, what if dyan na lang ako mag-oath sa Maynila para makapag-bakasyon na din dyan. Kasi ang usapan naman po namin before ako umuwi ng province dati. Okay. Actually ayaw niya po talaga. Kasi sabi niya, hindi ko alam kung kakayanin ko na magkalayo tayo. Hindi ko alam kung saan. Hindi niya po ata kaya na long distance relationship. Parang nasanay kasi siya na magkasama kami. Nung nag-decide ka na mag-aaral sa province, gano'ng katagal na kayo magjowanan? 4 years. 4 years, and then you were away for a year. Tama na? Yes po. Okay, gets. Naiintindihan ko po. Okay. And sabi ko, ano lang naman, parang bigyan mo lang ako ng kahit 1 taon lang para subok lang ba? Kasi iba, kumbaga sa amin kasi, iba pa rin kung kung may eligibility ka, something like that. Hindi, wala namang pwede magturo sa kung yan ang pangarap mo eh. Yes po. Then, sa tagal ng diskusyon namin, pumayag na rin siya. Okay. So, akala ko okay na. Akala ko okay na. Ganun. Then, yung nung nabanggit, jump po tayo nitong December 2024. So, yun na po yung sabi ko, dito ako, kasi January dapat, January 7 is yung take oath dapat dito sa Maynila. Okay.
So December 12 po ata yung lumabas yung result. Yung nag-decide ako na dito na mag-oath ng Maynila para makapagbakasyon na din. Mhm. Saka madalang na din siya. And ang nangyari po, sabi ko sa kanya, since December peak season po talaga yon sa mga biyahe sa bus, sa plane, mahal yung pamasahe sa plane, so bus. Sabi ko, parang ang hirap naman yung biyahe ko ngayong December. Mhm. Sabi niya, bigla na lang po siya nagsabi na, kunin mo na lang kaya yung mga, as in boom, kunin mo na lang yung mga damit mo dito. Total, parang wala na din naman patutunguhan yung relasyon natin since wala din naman tayong anak. Ayaw din naman sa akin ng parents mo. Ayos sa kanya ng magulang mo? May history po kasi, actually, mas ina-acknowledge po kasi, old-fashioned po kasi parents ko. Mhm. So, parang, hindi ko naman po sinasabing, alam ko po na mali. Sa mata ng tao, sabi pa nga niya, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, kasal pa rin po ako doon sa una kong asawa, kahit hindi na kami nagkikita. Mhm. Which is, alam ko naman po sa sarili ko. Okay. And yun po ang hindi nila matanggap kasi parang may niloloko kang, sa tingin nila may niloloko kang tao. So hindi nila matanggap yung current partner ko because of that. So never mo napakilala sa kanila in the span of 5 years? Actually, dinala ko po siya sa bahay. How many times? Isang beses ko lang po. Nung nasa pa po kami, dinala ko po siya sa bahay namin para sana doon magpasko. Mhm. Doon lumabas yung sama ng loob ng parents ko na ganito, ganyan. Well, So, that's expected sa first time. But bakit walang second time, third time? Kasi ang tagal nyo eh. parang hindi na rin, parang kasi parang nagsabi kasi yung tatay ko na bibigyan kita ng, actually hindi ko tinupad. Bigyan nyo yung sarili nyo ng 5 taon. Parang gusto niya maghiwalay kami within that certain period of time. Kung talagang kayo, yung sabi tatay ko. Parang maghiwalay muna kayo. After 5 years, kung gusto nyo pa rin, sige, ano ko na kayo, hindi ko na kayo pipigilan. Okay. Ganun yung naging arrangement po. Okay. So, pinalabas namin na hindi na kami nagkikita. Oh. Parang, ang dahilan ng pagpunta ko dito sa Manila is purely work lang talaga. I think you're wrong sa part na yun. Yes po. Kasi yung part alam na yun, mo. kontrolado mo yan eh. Magulang mo yan eh. Yes. Okay. Pero ano po, parang inuunti-unti ko din No. introduce sa kanila. That's 5 years. You cannot say that. Yes po. You've grown And you have grown comfortable dun sa idea na yan, sa setup na yan. Yes po. Okay, tuloy mo ma'am. Go ahead. And yun na nga po, December 25, before Christmas po, nag-chat siya sa akin na yun na nga po yung gusto na kunin ko na lang yung mga gamit ko. Kasi nga, yun na po, wala pong patutunguhan, ganito, ganyan. Then, isa lang yung naging tanong ko sa kanya. Sabi ko, bakit? Meron na ba? Mm-mm. Sabi niya, hindi na ako magsisinungaling. Nafo-fall na daw siya sa katrabaho niya. Mhm. So, doon po, sabi ko, kung gano'n, parang syempre, kahit masakit po, nanggaling na po ako sa gano'n. Actually, coincidence kasi after, yung nangyari kasi sa husband ko is December din. Same date. After 6 years, same scenario. Sorry. It's okay. Ganun din po yung nangyari. Sabi ko sa kanya, alam mo yung trauma ko sa ganung sitwasyon. So, paano
Okay, okay ka lang? Gather yourself. Sorry po. And sabi niya, hindi ko na po siya kinausap after nun. Kasi sabi ko, kung ayaw mo na, okay ko. Hindi ko naman ipipilit yung sarili ko sa'yo. Kinabukasan po nun, pagkatapos ng Christmas, tumawag siya sa akin. Sabi niya, hindi ko kayang ipagpalit yung pinagsamahan natin. Sabi niya, although wala namang ano na, kasi suppose dapat, kung talagang mahal ka, wala naman talaga dapat may option. Pero yun yung nangyari. Sabi niya, ikaw yung mas pipiliin ko. Kasi sa tagal ng pinagsamahan natin, sa laging okay po kami. Kasi doon po ako na-triggered sa Christmas po yun. Tumawag ako sa kanya. Iba po yung nag-reply sa akin. May nag-send ng picture. So, dinala po pala niya yung babae dito sa tinitira namin. So, hindi po niya ako kinausap that time. Yung babae po yung kumakausap sa akin. Alam niyo po, the usual na awayan ng mga ganyang tao. And pinatawad ko po siya. Sabi niya hindi na, makikipag-iwalay daw siya doon sa babae. Sabi ko, okay. Tatanggapin ko. Kasi mahal ko. And akala ko okay na. So tumuloy ako. Sa isip ko tutuloy ako kasi yung nakuha kong biyahe is January 7 na. So dadaan pa po yung New Year. Mhm. Hindi ko naman po alam na nung New Year pala, nagpakatanga din ako eh. Naniwala kaagad na tinapos na. So, nung New Year, hindi ko alam na doon pa rin pala siya. Kaya pala hindi ko siya makontak. Ay nako talaga. Sabi niya matutulog siya na maaga since may pasok siya tomorrow. Hindi ko siya makontak kahit na yung pagdating ng alas 12, babati ko sana siya ng Happy New Year. Talagang wala. And so wala pa akong kaalam-alam sa nangyayari sa kanya dito. Bumiyahe pa rin po ako papunta dito sa Manila para ituloy yung plano. And pagdating ko po dito alam niyo po yung unang pasok mo sa bahay na parang yung familiarity ng lugar nawala. Kasi parang wala namang nagbago pero parang hindi ka na welcome doon sa bahay na yun. And sa gabi po, nung umuwi siya sa gabi, nakita ko, kasi tayong mga babae, kahit sabihin natin tapos na, may pagka... Tayo mga babae, ba't mo sinasama? kami pala. Kayo lang, curiosity, parang, ako kasi mahilig ako mag-imbestiga. So, kinalik ko po yung cellphone niya. Then may nakita po ako sa Viber niya na pangalan ng babae. Wala po, kaya po wala ang linis ng messenger. Nasa Viber pala. Then doon, nakausap ko yung babae na hindi pa pala sila ganito ganyan. And dahil doon, nagkagulo na naman. And nung time na nag-uusap kami na sabi ko... Ano paliwanag niya sa'yo? Wala po. Kasi ganun, yun yung pinakaayaw ko po sa niya na tinatanong ko siya, ano ba talaga ang plano mo? Hindi po siya nagsasalita. Yung parang makikita mo sa mukha na guilty pero wala kang maririnig na paliwanag, wala kang maririnig na sorry. Wala, naiyak lang siya sa gilid. And nung nagkalkal naman po ako sa account ko kasi naka-private dati yung account ko, doon ko nakita, nung December 31 pala, yung babae nag-message sa akin, nagsasend ng mga picture nila nung December. So sabi ko, kung nakita ko to before pa ako bumiyahe, malamang wala ako ngayon dito.
Pero dahil nga po tanga ang taong 'to, pinatawad ko po ulit. Okay. So, and parang kasalanan ko na din po na binigyan ko siya ng ano, parang karapatan na paulit-ulit gawin yung gano'ng scenario with the same person, yung babaeng yon na nakakausap pa rin niya sa Messenger. Mhm. And ang masakit po kasi nun, yun nga po, dinala niya kasi dito. Alam nga namang magpimpong sila dito. Baka! Wala mo naman nagpimpong lang sila dyan. Masyado ka madumi utak eh. Mm. And yun na nga po, yung naging problema ngayon is parang naging habit na niya gawin yung may mga kakausapin siya. Mm. Mag-like sa Facebook, Mm. then i-add, Mm. and mag-chat. Mm. Sabi ko nga, sa isip ko dati, nung buo pa yung tiwala ko, ano lang naman yan, heart lang naman yan. Pero mula po nung ginawa niya yun, parang wala na kasi akong tiwala eh. Mm. And yung account ko, hindi ko na yung account niya, hawak ko talaga. Parang yung parati kang Hawak mo na yung beat, yung no? utak Hawak mo ang beat. yung utak mo, pag tumutunog yung cellphone, automatic, i-check mo kung sino yung nag-chat. Ganun. And ito na nga po nangyari. Nung isang araw, may nakita na naman ako. Mm. Ganung senaryo ulit. Papakitang gila siya dun sa babae. And parang sa hinaba-haba ng parang sumabog po. Kasi nag-iba na din po yung Mm. hindi ko naman gina-justify na naging ganun ako sa kanya. Pero hindi niya rin naman po siguro ako masisisi kung bakit nag-iba yung trato, yung ugali ko toward doon sa partner ko. Mhm. And parang ang inaano ko po kasi ngayon, parang nandun pa rin po ako sa point na nagdadalawang isip. Kasi nanghihinayang. Kasi sabi ko, nabanggit ko po kayo na hindi siya okay sa parents ko nung mga unang taon. Pero sa ngayon po kasi okay na kami. Parang yung kahit pinagdaanan ko yung era na yun na parang durog niya yung tiwala ko. Hindi ko talaga sinabi kahit sino sa parents ko. Kasi ayoko nga po masira siya kasi nga Kailan sila naging okay ng parents mo? before lang po, last year lang po. Around 2024 lang din. Okay. So parang unti-unti po kasing naging parang paminsan-minsan pag nag-video call ako sa parents ko, sinasabay ko siya ganyan para at least nai-introduce siya doon sa idea na eto kami. So hindi pa siya nakakapunta ulit sa inyo? Nakakapunta na po. Nagbakasyon kami ng probinsya and kasama ko po siya. Umuwi kami. Okay naman po kami. Then pagbalik namin, ito na nga po yung nangyari. Ang sa akin po kasi nandoon ako ngayon sa pagitan na parang natanggap, hindi totally, pero parang pumapasok na sa isip ko na ganun na talaga. Hindi na talaga. Parang wala nang pagbabagong nangyayari. At the same time, hirap pa rin akong bitawan kasi parang nandun na yung panghinayang, yung ang tagal, 6 years kasi, hindi kasi basta-basta yung 6 years. And before naging mag-friends din naman kami muna. Parang gusto ko pang patawarin. Although hindi naman yung tulad ng pagkakasala niya na physical, physical na may nangyari. So naniniwala kang wala nangyari sa kanila?
Hindi. Yung una po, alam ko may nangyari sa kanila, Ah, yung babae. Pero ito po kasi, although malayo, yung sa chat lang po, parang ganun pa rin po yung dating sa akin. so it's a different girl. Opo, ibang babae po. Mm. And gusto ko sanang bumalik na lang sa province. Ang inaalala ko naman is, sa ngayon po kasi talaga is, nakadepende ako sa kanya kasi nga wala akong trabaho. May hinihintay lang po akong job opportunity nga po. And I think naman is kasi binigay na po sa akin yung GON ng nung isang araw. Nanghihinayang ako kung iiwan ko yung mga bagay dito sa Maynila at uwi. Sayang naman yung opportunity na andun na sana eh. Kaya lang dahil sa mga taong hindi makontento sa buhay, parang imbis na pausad, pa-backward yung takbo. What do you want to ask me? Actually, hindi ko rin po alam kung ano yung sa ngayon po kasi naguguluhan talaga ako. Ano ba yung dapat? And sa likod ng utak ko, alam ko yung dapat gawin. Ano yan? Pero Ano yung nasa likod ng utak mo? Patingin nga ako niyan. yung parang yung alam ko yung masamang gawin is hindi na magbabago eh. Iwan na lang. Kaya lang, kung mag-stay ako dito, kailangan ko pa rin siya. Kasi, So let me translate that now. You are no longer in love with him. You believe that it's better for you to separate from him, but you will not do it because he is a vital resource for you, no? Kumbaga, hindi po. well, that's exactly what you said. May pangangailangan ka sa kanya. Hindi naman po sa hindi ko na mahal. Mahal ko po yung tao. Okay, let me rephrase that now. You are no long you no longer believe that you have to stay with this person, but you are going to do so kasi nga he is of benefit to you. Tama? Hindi naman po sa totally na magbi-benefits kasi may mga option naman No. po. That's what you said. You have to Yes po. you have to depend on, 'di ba? You have to depend on him kasi 'di ba sa kanya ka umaasa. So hindi mo siya maiwan. Pero kung ano lang gusto mo nang umuwi sa inyo, inaantay mo lang yung mga opportunities, tama? Yes po. So sa madaling sabi, gagamitin mo siya hanggang makakuha ka ng proper footings mo dito at iiwan mo na siya pag di mo na siya kailangan. Hindi po. Ang balak ko po kasi is may mga gamit, may mga ano naman ako na pwedeng let go para ma-support yung sarili ko. Hindi ko naman po kailangan yung support niya talaga. Sa akin lang is parang tama pa ba? Kasi may part pa rin po sa akin na parang gusto ko pang ayusin. Ayoko pang let go pero That's not what you said. Ma'am, I'm not giving you advice here. I'm just interpreting exactly what you said. Yes po. Diba? Sayang naman yung mga inaantay kong opportunities. Sa'yo galing. Inuulit ko lang. Yes po. So gusto mo... Isa, okay. So gusto mo lang gamitin muna siya hanggang maging okay ka na. yun nga po, parang ayoko pong mangyari yun. Pero di ba gusto mo na makipag-iwalay? Yun lang ang dahilan kung bakit nag-stay ka dyan. May part lang po sa sarili ko na... That's not what you said. Look, there's no doubt that he cheated on you. Period. Diba? And by all rhymes and reasons, diba, Yes po. sa common sense mo, dapat ka na makipaghiwalay. Tama mali? Yes po. Di makipaghiwalay ka? What's stopping you?
Nanghihinayang kasi ako doon sa panahon, yung mga plano. Ba't ikaw nagsabi naniniwala kang hindi na siya magbabago? Kasi binigyan ko na po siya ng paulit-ulit na chance. Kaya nga, ma'am, ini-interpret ko lang sa'yo yung sinabi mo. Ikaw nagsabi, naniniwala Yes ka na po. hindi na siya magbabago. Kasi kung ikaw mismo, you're telling me, naniniwala kang hindi na siya magbabago, ba't ka pa nandyan? Hindi ko po kasi siya kayang iwan. Pero naniniwala kang hindi na siya magbabago. May part po sa akin na nandoon na sa puntong parang sa isip ko, parang hindi na magbabago yung taong to. Doon po ako naguguluhan. Kasi gusto ko pong ayusin. Pero Well, paano ko it will ayusin? only make sense, Zel, na gusto mo tong ayusin kung naniniwala ka na kaya niya magbago. Pero kung naniniwala kang hindi na siya magbabago, di ba? Yes. So alin ba sa dalawa, ma'am? I can tell you exactly what I think of your situation. I'm just trying to squeeze out dun, Yes po. yung exactly what you meant when you said things. No? So ano ba? Yes po. Gusto ko pong, sa ngayon po, gusto kong maniwala. Gusto kong paniwalain yung sarili ko na sana, hoping na magbago na siya. Kasi kinakausap ko naman po siya. Kaya lang wala akong naririnig na response niya. Yun nga po, Wala hindi po kang siya narinig na nagsasalita. response? Wala po siyang, as in, pag kinakausap po siya, tahimik lang siya. Walang paliwanag, walang sorry. Sa akin naman kasi, marupok tayo eh. Wag mo ako idamay. Ba't tayo? Pinalaman ko dyan. Ako kasi malambot kasi yung puso ko para sa kanya eh. Kasi ilang beses niya Okay, wait lang. paulit-ulit Zel, na- ganito, wait lang. You are contradicting yourself. That's my problem here tonight. Yes po. You are contradicting yourself. Hindi ko naintindihan exactly what you meant when you said things. Siguro po ang inihintay ko lang din sa kanya is yung sorry. Pero naiintindihan ko rin naman na yung sorry niya kung hindi niya rin naman gagawin. Naiintindihan mo Kasi- yung... Parang kasi hindi nga po, wala po siyang sinasabi. Hindi sorry, wala man lang akong narinig. Parang, what is sorry naman kung yun at yun pa rin yung gagawin. Mas ano na lang na hindi na lang mag-sorry. So, parang ganun yung nangyayari, yung sa tingin ko nangyayari sa utak niya. Hindi ko na rin po alam eh. Actually, nagugulahan din po ako kasi nandun na kami sa era na parang ang gulo-gulo na namin. Pero sa akin po, ayoko. Hindi. Parang ayokong umabot kami sa punto na maghihiwalay. Hindi po handa yung puso ko na parang alam mo yun, mahal ko kasi talaga yung tao eh. Hindi sa material na bagay, kasi hindi ako mag-stay ng ganun katagal kung hindi ko mahal yung tao. Sa akin is yung nakikita mong nasasaktan ako sa ginagawa mo. Bakit paulit-ulit mong gagawin? Parang, sabi niya, the reason bakit niya nagawa yun, malayo ka kasi, wala ka sa tabi ko. O sige, babalik ako sa tabi mo, nandito na ako sa tabi mo. Pero ayan, nandiyan ka na naman. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kaya kahit ako naguguluhan din ako.
or nagdadahilan na lang siya sa mga kalokohan niya na parang sa akin, binibigyan ko lang din na lang din ng magandang rason yung ginagawa niya. Kasi dati, nung malayo ko, sa isip ko, patatawarin ko 'to kasi may kasalanan din naman ako. Nakiusap siya na wag akong umalis, pero nagpilit pa rin akong umalis. Pero ngayon nandito na ako, eh. Bumalik ako, pero gano'n pa rin siya. Ayokong ayokong hindi ko kaya. Ay, hindi ko kayang sabihin ng tanga, pero hindi ko talaga siya kayang hiwalayan. And ang masakit dun, kahit ano yung paano man lang na, sorry, hindi. Sabagay ganun pa rin naman yung magiging cycle. Uulitin pa rin naman niya. Parang yun po yung nakikita ko, parang magbabago pa ba? Kasi parang wala ka ng sa ibang bagay nakikita mo na nag-e-effort naman siya. Kasi 'pag nahuhuli po siya, mananahimik muna siya ng ilang buwan, and then ayan na naman. Although hindi na yung tulad dati na talaga nakikipagkita siya dun sa tao. Pero kahit naman sa chat lang yun, masakit pa rin. Kasi andun pa yung trauma sa ginawa niya, eh. Excuse po. Kaya siguro sa hindi ko na rin po alam kung ano, hindi ko na rin po alam kung anong gagawin ko. Siguro po parang gisingin mo nga po. Ano po ba yung mas magandang Ayun, sakto may manok oh. Ano, gising ka ba? madaling araw na po kasi. Sorry. Excuse. Ayun oh, ayan. Hindi ba hindi kita kailangan gisingin? Yan yung manok. Nga po. Sabi Kasi ko kahit sa anong advice sa akin ng ano ko na, iwanan mo na yun. Kasi once a cheater, always a cheater daw, eh. Pero sabi ko, hindi. Baka naman, magbago, bumalik ulit yung dati. Kasi lahat naman tayo deserve ng second chance. Pero ilang chance pa ba yung kailangan ko ibigay para lang maging maayos ulit? Kasi okay naman kami sa ibang bagay. Doon lang sa mga ginagawa niyang about sa ibang babae. And yung babae po na dinala dito, minsan, kinakausap pa rin niya sa chat. And sabi ko, bakit kailangan pa, sa akin, bakit kailangan pa, anong point na kukumustahin mo pa yung tao? Diba? Sa amin na kasi, nangangamusta lang naman, anong point mo? Bakit kailangan pang kumustahin? Tapos, sasabihin niya, wala namang ibang ano yun eh, wala namang ibang ibig sabihin eh. Ganito, ganyan. Bakit ka-chat mo? Hanggang isang buong taon na yung binigay ko para, kasi aminado naman siya. Sabi ko nga, alam ko naman na hindi mo madaling makakalimutan yun kasi nagkaroon na nga siya ng feelings doon sa isa. Pero, ilang taon pa ba yung ibibigay ko para, yun yung sinasabi ko, parang magsasayang pa ba ako ng panahon na hintayin ka para tuluyan mong makalimutan yung taong yun and hindi mo na gawin yung ginagawa mo ngayon?
Nako yan, gumising ka na, sabi ng manok. Gising na gising nga po, walang tulog mula pa nung isang araw. Asan ba siya ngayon? Sa work po niya. Okay. Anong tanong mo sa akin? Ano po kaya yung mas maganda? Siguro ko po, gusto ko lang po may mapaglabasan ng sama ng loob. So wala ka Kasi palang wala tanong. din ako, wala din po ako mapagsabihan. Anong tanong mo sa akin, Kasi, Jel? tama pa ba? Tama pa ba na magpatuloy kahit ganun nakagulo? Worth it? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung worth it pa. Ako na ba? Ako na ba o marami ka pang sasabihin? Kasi magtatanong ka sa kadugtong mahabang paliwanag eh. So, ano ba? Sige po, ikaw na po. Anong tanong mo ulit? Ha? Dapat ko pa po bang ipagpatuloy? Kasi sa ngayon po ayoko pang let go. Ako na. Opo, ikaw na. Thank you. Ganito Zell, Well, there's a short answer to this and there's a long answer to this. The short answer is maghiwalay na kayo. That's a short answer. Okay, yan ang maiksing sagot. The long answer is let's talk about the nitty-gritties. Okay? The particulars of this relationship. And I want you to pay attention to me carefully. All right? Yes. Maghiwalay na kayo for several reasons. Maghiwalay na kayo kasi number one, you no longer trust him. Naiwan ka dun sa punto na at some point when you were crying over the failed marriage that you had, you associate his person to be that of someone who saved you from loneliness. Tama, mali? Yes po. Okay. At wala ka ng tiwala sa kanya. You no longer believe, importante kasi yun eh, whether tama o mali, alright? Whether tama o mali, na magbabago siya o hindi siya magbabago, importanteng naniniwala kang kaya niya magbago. Ang tawag diyan kasi hindi it's not trust, it's not confidence, ang tawag diyan ay faith. You have faith that he can make it. Wala ka na nun sa kanya. Na wala ka ng pananalig that he can ever be honest to you. Number one. Number two, you no longer have the legitimate reason why you want to stay with him. You are there for the benefit of having this person in your life, not because you want to share a life with him. Huwag tayong maglokohan sa part na yan. Number three, you have other plans in life that does not include him. Huwag tayong maglokohan. Your plans in life does not particularly, or your plans in life do not particularly include him. Parehas kayo. You're playing this by ear, no? Hindi siya kasama sa plano mo. Because you have opportunities that does not include him. Kailangan mo lang siya para makuha yon. And that says a lot about you not having him into your plans. Alam mo yan.
Actually, yung pinagsamahan ninyo adjusted sa mga bagay na gusto mong gawin, Zel. Eh. You were so broken. I'm going to tell you this without any bias. You were so broken over the years, di ba, that you wanted to rebuild yourself. And you even had to move away to rebuild yourself. And that he had to be content kung kailan mo tatapusin yung plano mo sa buhay. That had nothing to do with him. Had nothing to do with him. Madaling mapagbintangan yung lalaki sa kamanya-kanya kung meron siyang babae. Pero kung titignan mo, asan ka? Sa maraming taon na yon. Asan siya pala sa maraming taon na yon? Sa plano mo sa buhay. At hindi kita masisi because you were rebuilding yourself. As a matter of fact, very insensitive nga yung alam naman niya po yung trauma ko kasi yung ex ko, husband ko, binrake ako sa same season na iniiwan niya ako. Why do you have to have the reference of your ex? Di ba? Para malaman mo na masakit yung ginagawa sa'yo ng jowa mo. Oh my God, really? After being with him for half a decade, ang reference mo yung ex mo pa rin? Alam naman po niya yun. Sinabi ko naman sa kanya na may trauma ako. December po yun. So what? Bakit mo reference yung ex mo? I'm not saying tama na iwanan ka niya or mali. If a person wants to exit your life, then so be it. Pero para yun ang iniiyakan mo, hindi yung mawawala siya. Ang iniiyakan mo ay it happened in the same season, so what? These are very selfish reasons that you might not realize you've been doing this. Balikan mo yung kwento ninyo. Umikot ang inyong kwento sa kung saan ka komportable. Hanggang ngayon, sa possible na paghiwalay ninyo, doon pa rin umikot ang kwento mo. Doon pa rin. Hindi mo siya maiwan kasi may inaantay kang opportunity. He is beneficial until you get that opportunity. Kahit naniniwala ka na hindi na siya magbabago, you stay. Bakit? Benefit eh. This is the long answer. Huwag tayong maglukuhan dito na parang unfair po sa akin. No. You neglected this guy. Kahit tinanong kita kanina eh. So, nadala mo sa bahay niyo once? Opo. Okay. You didn't mention any plans of annulment? Kahit pinlastic mo na lang ako? Kabit mo siya for 5 years without any plan. Kasi kaya niyang tanggapin. Tropa naman eh. Kaya okay lang. Lahat. Pabor sa kung saan ka komportable. The two of you should be going your separate ways. Can I tell you something, Zel? Yes. I think you're being so tough with yourself that there's the need for you to rebuild yourself past the point of how you were na maghiwalay kayo ng ex-husband mo, and that you are busy proving to the world
that you can be someone better. And along the way, you didn't realize that there is this guy who you knew for almost all of your life, and you forgot he was there waiting for you. It was not right, but when he found some company because of your absence, because you were busy building yourself. You were so busy building yourself. Now, he's so far away, he cheated on you, maling-mali na yung kamanya ka ng hayop na yan, but you have to have some accountability. Umiiyak ka kasi alam mong tinamaan kita ngayon. Ang yabang ng kwento mo eh. Parang ikaw yung ang galing-galing sa relasyon eh. I have a wish for you. You wanna hear? Yes po. Alam mo, Zel, naniniwala ko na everyone we are going to meet in this lifetime who's going to be a part of our lives, in your case, your life, will serve a certain purpose. And that we will only know the fulfillment of why we met these people after some tragedy and pain. My point is, maybe his purpose of being in your life is to rescue you from a dark place and bring you to a point wherein you are able to recover, to pick yourself up and be a person that you want. You went back to school, got another degree for yourself. Maybe that's his purpose into your life. But for you to spend more time with a guy you don't believe can ever be better for you and will continuously hurt you kasi wala ka ng faith sa kanya is stupidity at best. The two of you played a very big role kung bakit nauwi sa ganito ang relasyon ninyo. My point lang is, I'm just trying to let you know that you have a hand kung bakit ito nagulo. Yes. You had him in a part of your life because he was convenient. He was the most convenient choice you had. And that's the worst reason to be with someone. Have a good conversation. Wish each other goodbye and go your separate ways. By the way, my wish for you is, ito totoo to ha, walang kahalong kaplastikan to. Ang wish ko sa iyo, Zel, is that you find your niche in this world. Kasi I have a good feeling that hindi mo pa nahahanap ang gusto mo sa buhay. You are still at a loss of what you want to become in this life. Case in point, you are not yet ready to become a mom. Hindi ko narinig to eh. Hindi na po kasi talaga ako magkakanak. Or let me rephrase that. You are not yet ready to be a family with this person. Maybe you are ready to become a family with somebody else, not with this person. Number two,
you are yet to go down that direction wherein you want to close a chapter sa buhay mo and file an annulment sa ex mo. May doorbell ba yon? Ano yan? Ba't maingay? May naingay. Hindi po, may tumawag lang po doon sa ano ko, Okay. sa tablet. Well, bid each other proper goodbyes. I think you both deserve that. There's no way but to say goodbye to each other. Alam mo yan. Nga po ang hirap sa kanya kasi hindi kakausapin mo, hindi rin naman magsasalita. When will you stop doing this? Zel, when will you stop pointing at him to things that you can do for the two of you? Default mo yun, manisi, no? Na, default mo na. Lakas mo gumaslight, na. I hope you learn how to communicate your feelings to him. To a degree and to a point wherein him talking to you is a welcoming atmosphere. Because it's possible. I wish you all the best, Zel. No? I hope that you become somebody to the world someday. I hope you find the right door to your dreams. I hope you see the world, diba, from a comfortable lens, so you can appreciate life at its fullest. I wish that for you. I hope you get to meet someone you'll believe and you'll have faith that that person will look after your welfare regardless of your worries. Ako yan ang wish ko para sa'yo. Tsaka ang wish ko pa, sana kumain yung manok na parang di maiwan. Kainin nyo naman, bigyan nyo naman ng darak yung manok. Kung maririnig niya to, anong mensahe mo sa kanya, ma'am? Siguro po, na maging masaya na lang siya. Kahit hindi na ako kasama doon sa
na kahit pa- hindi na kami parang part ng buhay ng isa't isa. And tama po kayo na I think mas maganda po na magkanya-kanya kami. Yun lang po. I heard you. I heard you, and there's just little love there. Good luck po sa buhay, ma'am, ha? I hope you find your home soon. And I meant that figuratively. Thank you po. Good luck po sa careers. Thank you. Bye-bye, Zel. Bye po.